Iniulat na napili umano ng Philippine Air Force na bilhin ang KF-21 stealth fighter aircraft ng South Korea at ito ay bahagi ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines para sa nasabing serbisyo. Sinabi ng Philippine Air Force na balak nilang bumili ng isang squadron ng KF-21 Borame fighter aircraft kapag nakumpleto na ang mga ginagawa nitong flight test sa South Korea at sinabi na malakas umano ang mga capabilities nito kumpara sa ibang mga fighter jets. Ang KF-21 Borame na dating kilala bilang KFX ay isang South Korean-led na fighter aircraft development program na may layuning makapag-produce na isang advanced na multi-role fighter para sa South Korean at Indonesian Air Force. Ang airframe ng KF-21 ay mas stealthier kaysa sa anumang 4th generation na fighter aircraft, ngunit wala itong kakayahan na magdala ng armas sa loob ng internal bay nito tulad ng mga 5th generation na fighter aircraft, ngunit ang mga internal base ay posible umanong idagdag sa susunod na development. Ito ay matapos iniulat ng Chinese Coast Guard ay patuloy na hinaharas ang mga military personnel ng Pilipinas na naghahatid ng mga supply para sa outpost nito sa Kalayaan Island Group, ayon sa isang mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa isang ginawang confirmation hearing ng Commission on Appointment. Ito ay kinumpirma ni Brigadier General Charton Sian Garland, ang Deputy Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines sa Commission on Appointment tungkol sa sitwasyon ngayon sa Kalayaan Island Group matapos tanungin siya ni Senator J.V. Ejercito. Sinabi niya na patuloy na hinaharas ang mga Philippine troops sa Kalayaan Island Group at kung minsan ang mga probisyon ng ating mga sundalo doon ay laging nadidelay, depende sa sitwasyon kapag marami ang balita tungkol sa conflict sa West Philippine Sea. Idinagdag niya na karaniwan ang mga Chinese ay napaka-agresibo dahil hindi nila pinapayagan ang mga Philippine ships na pumunta doon. Sa kabila nito, patuloy pa rin umano silang nagtatangka na pumunta sa Kalayaan, ngunit kung minsan ang kanilang paglalayag ay lubhang mapanganib. Sinabi naman ni Senador J.V. Ejercito na ang maliit na outpost ng Philippine military sa BRP Sierra Madre sa Ayungin o Second Tama Shoal ay nasa nakakaawang sitwasyon dahil sa madalas na panggigipit ng mga Chinese. Idinagdag niya na very supportive ang Senado sa modernization ng AFP, lalo na ang focus ngayon ng Presidente ay ang external defense. Hindi natin kayang labanan ang China, ngunit kahit papano ay mayroon dapat tayong minimum credible defense posturing at nangako siya na patuloy nilang susuportahan ang sandatahang lakas. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sisimula na umano ng gobyerno ang reklamasyon sa Shoal at layo ng bansa na mapalakas ang depensa nito at upang magkaroon din ng matinong base ang mga sundalo ng sandatahang lakas sa lugar. Plano ng sandatahang lakas na magtayo ng mga pasilidad tulad ng mga warehouse, pantalan at airport upang mapadali ang resupply mission sa lugar at balak din umanong magtayo ng mga radar stations. Ngunit agad namang pinalagan ito ng China at sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng komunistang bansa na ang plano ay iligal dahil wala umanong karapatan ang bansa na galawin ang show. Iginiit niya na dapat kansilahin ito dahil sigurado umanong tataas ang tensyon sa lugar kapag sinimulan ang reklamasyon at nagbabala si Wang Wenbin na handa ang kanilang bansa na pigilan ito kahit ano pa ang mangyari. Iniulat ito matapos sinabi ng Chinese military na binalaan nito ang isang barkong pandigma ng Estados Unidos sa pinag-aagawang South China Sea noong nakarang araw
ngunit mabilis naman itong itinanggi ng US military at sinabi na hindi umano ito totoo. Inaangkin ng komunistang bansa ang soberanya ng halos buong South China Sea, isang estratehikong waterway na kung saan $1 trilyon na kalakal ang dumadaan bawat taon, sa kabila ng isang international court ruling na nagsabing walang legal na batayan ang maritime claim ng China sa lugar. Ang Pilipinas, Vietnam, Malaysia at Brunei ay mayroong mga overlapping claims sa nasabing karagatan, habang ang Estados Unidos ay patuloy na nagdi-deploy ng mga warship upang panatilihin ang freedom of navigation at overflight sa lugar. Sinabi ng Southern Theater Command ng People's Liberation Army ng China ng USS Milius, isang guided missile destroyer, ay iligal umanong pumasok sa paligid ng Paracel Islands na kung saan ay inaangkin din ng Vietnam. Agad umanong nag-organisa ang People's Liberation Army na mga Sea at Air Forces upang subaybayan at i-monitor ang warship ng US Navy alinsunod sa batas ng China, at binalaan din itong umalis sa lugar, ayon kay Chan Junli, ang tagapagsalita ng PLA. Sinabi niya ng barko ng Estados Unidos ay iligal umanong pumasok sa territorial waters ng China dahil hindi ito humingi ng pahintulot mula sa kanilang gobyerno, at isa umano itong banta sa kapayapaan at estabilidad sa rehiyon.